Ito si Taylor Parker. Sobrang in love siya sa kanyang recent na live-in partner at gagawin niya lahat para wag silang maghiwalay. And when I say lahat, I mean lahat-lahat. Kahit pa ang pinakamasamang bagay sa mundo, ay magagawa niya wag lang mawala sa buhay niya ang kanyang bagong karelasyon. Backstory po muna tayo. 2 beses nang nakasal si Taylor at 2 beses na din na divorce. Nagkaroon siya ng 2 anak at dahil may malalang ugali si Taylor ng labis-labis na pagsisinungaling ay nagdulot ito ng matinding mga issues sa kanyang dating asawa. Sa ilan pang mga hindi magagandang circumstances na si Taylor ang may kasalanan, ay nawala sa kanya ang custody para sa kanyang mga anak at dahil dito, siya ay nagbuhay dalaga. Matapos na mabuntis noon ay nagpa-hysterectomy si Taylor noong 2015. Ito ay isang surgical procedure ng pagtanggal ng matres at kapag nangyari ito ay hindi na kahit kailan dadatnan ng buwanang dalaw ang isang babae dahil wala na nga ang uterus na responsable sa pagkakaroon ng monthly period. Sa ating pagpapatuloy, matapos mahiwalay si Taylor sa 2 asawa at ngayon buhay dalaga, ay nakakilala siya ng isang bagong boyfriend at sila ay nagsama. Ngunit makalipas ang ilang buwan, ay nagsimula ng mawalan ng gana si boyfriend sa kanilang relasyon. Unti-unti, na-discover ni boyfriend na sinungaling si Taylor at maraming pangyayari na ilang beses na sila nag-aaway at super nakaka-stress na. Kaya nag-decide na si boyfriend na makipaghiwalay kay Taylor. Pero dahil ayaw nga ni Taylor na mawala si boyfriend kaya gumawa ito ng kwento na siya ay buntis. Pero 'di ba, wala nang uterus si Taylor kaya walang chance na mag-conceive ba ito ng baby. Anyway, dahil mabuting tao naman si boyfriend at wala siyang alam sa hysterectomy ni Taylor ay ginawa nito ang tamang dapat gawin. At ito ay samahan si Taylor sa kanyang pinagbubuntis. Kaya sinabi nito na aayusin nila ang kanilang relasyon at magiging mabuting magulang sa bata na kanilang magiging baby. So all this time, pinanindigan ni Taylor ang kanyang kasinungalingan at para maging convincing ang kanyang pagpapanggap ay umaarte ito na may morning sickness at naduduwal pag nandyan si boyfriend. Umaarte din si Taylor na naglilihi pagkasama niya si boyfriend. Minsan pa ay isasama niya si boyfriend sa hospital at pag-aantayin niya ito sa labas na kunwari ay nagpa-prenatal check-up siya pero for all we know hindi naman talaga. Lumipas pa ang ilang buwan at mas lalong tumindi ang kanyang elaborated lies dahil bumili ito ng fake baby ultrasound at fake baby bumps. Bumili din siya ng iba-iba pang mga props sa fakeababy.com upang ipakita sa kanyang mga kamag-anak at syempre kay boyfriend ang kapani-paniwalang pagbubuntis nito. Lagi active si Taylor sa kanyang mga social media upang mag-post ng kanyang mga pictures ng kanyang pregnancy. Member din si Taylor ng mga Facebook group ng mga expecting mothers. O model pa ito ng mga gamit ng bata at ng crib. Imagine that. May pa-gender reveal pa si Taylor at sinabi niya na babae ang kanyang pinagbubuntis na binigyan niya ng pangalan na Clancy Gale. Narito ang isa sa mga sinabi ni Taylor sa kanyang FB post. Our sweet girl is measuring 2 pounds and 2 ounces today. She is definitely handling everything like a champ. Her measurements came back good. Heartbeat running slower than her normal since they have put mama on a heart pill. We are scheduled for our full 3D ultrasound July 30th and after seeing this sweet face today, I cannot wait. Hashtag Clancy Gale. She is tiny but fierce. At sa baba ng statement na ito ay mga larawan ng ultrasound ng isang baby na alam naman nating hindi talaga totoo at hindi tunay na nag-e-exist. Nagpatuloy ang kanyang pagpapanggap at pagpupost nito sa social media ng kanyang mga prenatal appointments, mga scans at iba pang mga tests. Ang mga pictorial ni Taylor habang katabi niya si boyfriend ay tunay na nakaka-heartbreaking dahil hindi naman talaga siya preggy. Pero syempre, darating na ang araw ng due date na sinabi niya kay boyfriend at kailangan niya mapatunayan ang kanyang pagbubuntis sa pamamagitan ng pagkakaroon ng newborn baby. At pinlano niya sa loob ng 8 months ang kanyang masamang balak upang masalba ang kanyang relasyon sa kanyang boyfriend at willing siyang magnakaw o manguha ng baby ng iba. Ito si Regan Michelle Simmons Hancock.
ang kaibigan at target ni Taylor. Well, hindi naman talaga close bilang BFF o best friends si Taylor at Reagan. More on acquaintance lang sila dahil nagkasama lang sila minsan sa isang event, pero yun lang yun. Kinontak ni Taylor si Reagan sa Facebook nang makita niya ang post ni Reagan na buntis ito sa kanyang second child. Ang due date ni Reagan sa kanyang pregnancy ay November 10, 2020 at babae ang baby na kanyang inaasahan. Simula noon ay lagi nang nakikipag-usap si Taylor kay Reagan sa FB upang maging active ang kanilang pagkakaibigan. At dumating na ang pressure at stress kay Taylor. Dahil hindi na alam ni boyfriend kung maniniwala pa ba ito sa kanya. Kaya galit na sinabi ni Taylor kay boyfriend na give me a week at patutunayan ko sa iyo na buntis talaga ako at ilalabas ko ang baby na ito. Wala nang mapaglagyan ng bait at tamang rason si boyfriend dahil nauubos na talaga ang natitirang tiwala nito kay Taylor. Sa araw mismo na sinabi ni Taylor na nakaschedule siya magpa-induce sa ospital ay sa hindi malaman na dahilan ay nasunog ang bahay ng kanyang boyfriend sa araw mismo na dapat siyang manganak. Dahil sa emergency na iyon ay hindi tumuloy si Taylor sa kanyang schedule. Ang sunog na ito ay napatunayan di kalaunan na hindi aksidente kundi arson. Sumunod ay sinabi ulit ni Taylor kay boyfriend na ilalabas na ang baby at nakaschedule sa hospital pero nang pupunta na daw si Taylor ay nag-cancel ang mga doktor dahil may bomb threat sa nasabing hospital dahilan kung bakit nag-evacuate ang lahat ng mga tao. Hindi naniniwala ang mga kamag-anak ni boyfriend na buntis si Taylor at inisip pa nga nila na si Taylor ang sumunog sa mismong bahay ni boyfriend at si Taylor din ang tumawag di umano sa hospital at nagbanta ng bomba. Sad to say, no umaga ng October 9, 2020, pumunta si Taylor sa bahay ni Reagan at sinabing mamamasyal ito. At habang nagkukwentuhan ng dalawa, ay nagkaroon si Taylor ng pagkakataon na saktan si Reagan sa kanyang ulo hanggang sa ito ay natumba. Hindi na kontento si Taylor doon dahil inulit-ulit niya ang pananakit hanggang nawalan na ng malay ang kanyang biktima. At gamit ang isang scalpel ay winakasan ni Taylor ang buhay ni Reagan. Matapos noon ay nag-perform ng surgery si Taylor sa sinapupunan ni Reagan at sa pilitan, kinuha niya ang baby nito. Saka ito umalis sakay ng kanyang sasakyan. Sa pagtakas ni Taylor ay nahuli siya ng isang state trooper dahil sa overspeeding at nakita ng pulis na may baby sa kanyang hita at nakakabit pa dito ang umbilical cord nito. Sinabi ni Taylor na siya ay nanganak at nag-self-labor, kaya agad siyang tinulungan ng trooper at dinala sa ospital. Samantala, nang umuwi ang mama ni Reagan ay nadatnan niya ang kanyang anak na wala ng buhay. Agad siyang tumawag ng 911. Nangyari ang krimen, nandun pa ang panganay na anak ni Reagan na 3 years old lamang. Sa ospital, hindi na nagawang iligtas ng mga doktor ang baby ni Reagan. Nawalan ito ng buhay dahil na din sa komplikasyon. Sa initial na lab test na ginawa kay Taylor ay hindi nagpapakita na nagbuntis ito o nanganak ito. Kaya naalarma ang hospital kung sino talaga ang ina ng baby na bitbit ni Taylor, kaya tinawagan nila ang mga pulis. Ang mga otoridad na nag-interview kay Taylor sa hospital ay alam na din ang nangyari tungkol sa sinapit ni Reagan. At sa pag-connect the dots ng mga pulis ay alam na si Taylor ay may kinalaman sa nangyari kay Reagan. Inaresto si Taylor at ikinulong. Matapos ang kanyang trial ay hinatulan ng guilty para sa isang capital crime at nahatulan si Taylor ng death sentence. Share your comments below at kung mahilig ka sa mga ganitong content, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Marami pong salamat at maaari niyo pong i-check ang iba naming videos. Hanggang sa muli!